Magluluto sana ako ng pang-100 na katao, kaso ayaw ng lutuan namin. At buti na lang nagawan namin ng paraan. Naghalo na nga yung pagod at puyat, kaya bangag na kami. Pero sabi ko, kailangan namin mabigay ito sa mga nasalanta ng habagat. Kaya naman, from this to this. Araw-araw na nga lang ako nakakarinig ng ganito. Opo, parang naging ringtone ko na siya. Alas 3 pa nga lang na madaling araw, gumising na ako para makapag-prepare. Pero pagbaba ko, nakita ko si Bunso, naghihiwa na siya, no? Anong nakain ni Bunso? Bakit napakabait niya ngayon? Sa mga hindi nakakaalam, nagtapos si Bunso ng culinary pero hindi siya nagluluto sa bahay. Kumbaga, mas marami pa yung time niya kumain. Ako na nga naghiwa sa carrots para naman may contribution ako dito. Baka akala nyo, puro ganda-gandahan na lang ang alam ko. Pero hindi nila alam, totoo talaga yon, no? May part 2 kasi talaga yung pamimigay namin ni Chawut ngayon. Kumbaga, sa bayan naman nila ang pupuntahan namin. Nalaman kasi namin na hanggang bewang na daw yung baha doon. Kaya naisip ko magluto para mas marami tayo mabigyan. Pagpasok ko nga sa dirty kitchen, nabigla na lang ako. Naluto na pala ni Mama yung baboy at ato. Muntikan pa nga daw niyang iluto lahat, no? Medyo nahirapan nga kami sa pagtatansya kung ilan ba yung magagawa namin. Pero ang expect ko talaga nasa 50 na katao lang. First time ko ang gagamit ng ganito kalaking kawali. Nagko-problema pa nga kami kasi hindi umiinit yung lutuan na. Kaya wala kaming choice kundi ilipat yung baboy at gamitin yung maliit na kawali. Eto pala yung gagamitin nating mga ingredients. Butane na nga lang yung gagamitin natin at sana umepek na dito, no? Kasi kung hindi, magka-cry talaga ako. Hoy, Erika, ang OA mo. Ginisa ko na nga etong bawang natin. Tapos sinabay ko na rin yung sibuyas. Eto palang ginagawa ko, ang bango na. Kaya naman nilagay ko na din yung liver spread tapos minekos-mekos ko lang. At syempre, hindi mawawala ang tomato sauce, no? Akala ko noon mahirap talagang magluto. Kaya naman pala sa panonood at saka kung willing ka talagang matututo ka. At sakto, naluto na rin yung kanin. Parang gusto ko na tuloy kumain. Hoy, nagsisimula ka pala. Malay nyo, sa susunod na pag-uwi ko sa probinsya, ako na yung magluluto sa kanila. Kasi kapag nandun ako, palamunin lang ako, no? Unti-unti na nga naluluto yung spaghetti. Hoy, minuto yan. Konti na lang kasi, lagyan mo na siya ng pasta. Sa susunod, alam nyo na yung lulutuin ko, no? Hindi nga kasya dito yung isang kawali, kaya naman gagamitin natin yung malaki. Hindi ko na nga alam kung paano niluto ng nanay ko to, pero nilagay niya lang daw dito yung pork, atay, laurel, kalamansi, toyo, at marami pang iba. Kaya pagkatapos, minekos-mekos ko na sila. Hulaan nyo na lang siguro kung ilan yung magagawa natin, no? At hindi nyo ko inoryan, nakakangalay pala to. Napapaisip tuloy ako, baka bigla ako magkamasi. Hoy, napaka-arte mo talaga. Eto na nga yung moment of truth, titikman na natin siya. Hindi nga ako nabigo kasi masarap siya, tapos approve din kay Mama. Paano ba yan? Meron na akong maipagyayabang, no? Pagkalagay ko nga sa hotdog, meron pa palang hindi nahiwa. Antok na daw kasi si Bunso, kaya hindi niya napansin, no? Hindi na rin kami mapapahiya kasi hindi namin tinipid yung mga sahog na nilagay namin. Opo, eto na yung finished product. At dito na nga kami ng problema kasi tumawag si Dina, hindi na siya makakasama. Kailangan na nga daw kasi nila mag-evacuate kasi tumaas na daw yung baha sa kanila. Nung una, nahirapan ako magdesisyon kasi parehas kami nagplano para dito. Kaya napagdesisyonan ko na ituloy namin kasi marami naghihintay sa amin. Sabi ko sa kanya, ako na muna magpa-proxy sa kanya, no? Hindi man halata sa mukha ko pero nagwo-worry talaga ako sa kanila. At buti na lang safe silang nakaalis, no? Naghahanap nga kami ng malaking pang food pack pero ito lang yung available. Naalala ko na estudyante ako kapag kumakain ako sa karinderya, ganito yung ginagawa nila. Para matansya nila yung paglalagay nila ng ulam. Pero dahil wala akong hiya noon, nagpapadagdag pa rin ako. Opo, ganun talaga ako katakaw sa ulam. Pinlastic na nga namin sila para siguradong hindi matapos. At sana itong niluto namin magustuhan nila. Iniisip ko din na baha sa kanila kaya siguradong wala na silang time magluto. At sobrang thankful ko kasi si Mama sinamahan niya kami. At hindi ko nga in-expect na nakabuo tayo ng 100 na meal pa. At dahil dyan, kukuha na ako ng para sa akin para mamaya may kakainin ako. Nilagyan na din namin ng goma para siguradong hindi matatapos. Kaya pagkatapos, nagpaayos na rin ako ng buhok kay Mama. Ayun lang. Bye!